Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Napapansin mo ba yung ganito? Kapag may gusto ang isang tao sa isang tao, halos lahat ng galaw niya biglang nagiging halata. Yung tipong kahit hindi mo pa sinasabi parang nababasa na agad sa mata mo, sa ngiti mo, sa kung paano ka magsalita. Parang may sariling ilaw na, ikaw lang ang hindi nakakaalam na nakabukas. At minsan, hindi pa nga nagsisimula ang kahit ano pero tapos na agad dahil masyado mong pinakita. Masyado kang naging obvious. Masyado kang nagbigay ng laman sa nararamdaman mo. Kaya kung nasa edad ka na medyo mas mature na, yung tipong marami ka ng pinagdaanan sa buhay, relasyon, trabaho, pamilya at emosyon, alam mo na dapat na hindi lahat ng nararamdaman mo kailangan mong ilabas agad, lalo na kung may gusto ka sa isang tao. Kasi ang totoo, hindi palaging panalo ang laging nagpapakita ng interes. Minsan, yung mga taong alam magtimpi, yung mga marunong magdala ng sarili, sila pa yung mas nakakakuha ng respeto. At oo, minsan sila pa yung mas nagiging interesting sa paningin ng iba. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano mo maipapakita ang interest o attraction sa isang tao nang hindi ka nagmumukhang obvious, desperate, o parang sabik na sabik. Hindi ito tungkol sa pagiging manhid o pagpapanggap na wala kang nararamdaman. Hindi rin ito tungkol sa paglalaro ng damdamin ng iba. Ang usapan dito ay awareness, timing, at emotional control. Kasi sa totoo lang, maraming relasyon ang hindi nasisira dahil walang nararamdaman, kundi dahil masyadong maaga, masyadong halata, masyadong lahat ibinuhos agad. May mga pagkakataon na gusto mo lang naman kilalanin ang isang tao, pero dahil sa sobrang pagpapakita ng interes, ikaw pa ang napagkakamalang hindi seryoso, o kaya naman ay madaling basahin. At kapag madaling basahin ang isang tao, nawawala ang excitement, nawawala ang mystery, at minsan nawawala rin ang respeto. Kaya ngayon, pag-usapan natin kung paano mo maipapakita ang interes mo sa tamang paraan, hindi yung obvious na obvious ka agad. Unahin natin ito, hindi lahat ng nararamdaman mo, kailangan mong i-reactan agad. Alam mo yung feeling na kapag may crush ka o may gusto kang tao, gusto mo agad mag-reply, gusto mo agad magpakita ng concern, gusto mo agad nandyan ka. Yung parang kahit anong ginagawa niya, gusto mong andun ka sa bawat eksena. Pero dito madalas nagkakamali ang marami. Kasi imbes na maging attractive ka, nagmumukha kang sobrang available. At sa mundo ng attraction, ang sobrang available minsan, nawawalan ng value. Hindi ibig sabihin nito na maglaro ka ng pahirapan. Ang ibig sabihin lang, may espasyo, may pagitan, may hangin sa pagitan ng bawat kilos mo. Halimbawa, may nag-message sa'yo. Hindi mo kailangang reply agad every single time. Hindi mo rin kailangang mag-explain kung bakit hindi ka agad nakasagot. Yung simpleng may ginagawa lang ako mindset, sapat na. Kasi sa ganitong paraan, nakikita ng tao na may sarili kang buhay. Hindi umiikot ang mundo mo sa iisang tao lang. At doon nagsisimula ang respeto. Ngayon, pangalawa, matutong kontrolin ang emosyon sa paraan ng pagtingin at pakikipag-usap. Minsan kahit hindi ka pa nagsasalita ng direkta, halata na agad sa mata mo, sa tono mo, sa body language mo na may gusto ka. Yung tipong nakangiti ka na agad kahit wala pang dahilan. Yung tipong sobrang attentive mo na parang lahat ng sasabihin niya ay sobrang big deal sa'yo. Hindi masama maging attentive, pero kung sobra, nawawala ang balance. Subukan mong obserbahan ang sarili mo kapag kausap mo siya. Relax ka ba? O parang laging nakaredy mag-impress? Kasi kapag naka-impress mode ka palagi, nakikita ka ng tao bilang someone na nag-e-effort ng sobra. At kapag sobra ang effort sa umpisa, minsan, hindi na naiintindihan ng kabilang side kung genuine ba ito o hindi. Mas maganda yung presence na kalmado. Yung tipong nandyan ka, nakikinig ka, pero hindi ka nauubos sa bawat interaction. Kasi ang totoong attraction, hindi yan pinipilit. Lumalabas yan naturally kapag hindi mo sinusubukang ikontrol lahat. At pangatlo, huwag mong gawing center ng mundo mo ang isang tao. Alam ko, madaling sabihin, mahirap gawin. Lalo na kapag may interest ka na. Pero isipin mo ito, sa mga taong gusto mong makilala o magustuhan ka, mas nakaka-attract ka kung may sarili kang mundo. May sarili kang routine. May mga bagay kang ginagawa na hindi siya kasama. May mga oras na busy ka hindi dahil nagpapaka-hard to get ka, kundi dahil may buhay ka talaga. Kasi kapag ang isang tao nakita niya na hindi ka dependent sa atensyon niya, doon siya mas nagiging curious. Doon siya mas napapaisip kung paano kanya makikilala pa.
Pero kapag ikaw yung tipong parang nakaantabay lang sa bawat galaw niya, nawawala ang challenge. At kapag walang challenge, madalas nawawala rin ang interest. Hindi ito laro ng pagpapahirap, ito ay tungkol sa balance ng presence at absence. May tao na mas tumatagal ang attraction kapag hindi ka palaging nandyan. Hindi dahil hindi ka importante, kundi dahil binibigyan mo ng espasyo ang sarili mong identity. At sa edad na ito, alam mo na dapat hindi mo na kailangang maghabol ng atensyon. Dapat marunong ka nang magpahalaga sa sarili mo bago ka pa magbigay ng sobra sa iba. Kaya kung minsan naiisip mo, bakit parang mas gusto ko siya kaysa sa gusto niya sa akin? Baka hindi dahil kulang ka, kundi dahil sobra kang nagbigay ng energy na hindi pa naman niya kailangang tanggapin agad. At doon pa lang may lesson na. Ngayon, dahan-dahan nating ipasok ang mas malalim na bahagi nito, yung mga subtle signs ng self-control na hindi napapansin ng karamihan, pero malaki ang epekto sa kung paano ka tinitingnan ng ibang tao. Yung totoo, may mga bagay na hindi naman kailangang sabihin para mapansin. Minsan, sa katahimikan pa lumalabas kung gaano ka in control. At dito madalas nagkakatalo ang mga taong laging halata at yung mga taong marunong magdala ng sarili. Kasi kapag gusto mo ang isang tao, natural lang na ma-excite ka. Natural lang na magising yung kilig, yung anticipation, yung baka ito na ba yun? Napakiramdam. Wala namang mali doon. Pero ang tanong, kaya mo bang hindi sumabay agad sa emosyon mo? Halimbawa, may chat siya sa'yo. Hindi mo kailangang gawing priority agad ang lahat ng message niya. Hindi mo kailangang i-drop lahat ng ginagawa mo para lang makasagot agad. Kasi kapag ganun, ang lumalabas parang naka-standby ka lagi sa kanya. Parang ikaw yung naghihintay, siya yung may control. At kahit hindi niya sinasadya, nararamdaman niya yon. Ngayon, isipin mo rin yung paraan ng pag-reply. Hindi kailangan laging mahaba, hindi rin kailangan laging sobrang effort na parang nagpe-perform ka. Yung iba kasi, kapag gusto nila ang isang tao, biglang nagiging best version agad sa chat. Laging witty, laging funny, laging available magkwento, laging present. Pero ang tanong, kaya mo bang maging natural lang? Yung hindi mo kailangan i-overdo para lang magustuhan ka. Kasi ang attraction, mas tumitibay kapag hindi pilit. At isa pa, huwag mong i-overanalyze ang bawat kilos niya. Alam mo yung tipong may isang message lang, tapos buong araw mo na iniisip kung anong ibig sabihin. Kung bakit ganun ang tone. Kung bakit medyo late siya nag-reply. Kung bakit may emoji o walang emoji. Dito maraming nasisira sa sarili nilang peace of mind. Kasi imbes na kilalanin mo siya ng maayos, nauubos ka sa pag-iisip ng mga bagay na wala ka namang kontrol. At habang mas iniisip mo ng iniisip, mas lumalaki ang emosyon mo nang hindi mo namamalayan. At kapag lumaki ang emosyon mo ng walang balance, doon ka nagiging obvious. Kaya minsan ang pinaka-effective na gawin, hayaan mo lang. Hindi lahat kailangan bigyan ng meaning. Hindi lahat kailangan i-interpret. Minsan, isang simpleng scene lang talaga yon. Walang hidden message. Walang deeper meaning. Tao lang din siya na may sariling buhay. At doon pumapasok yung isa pang mahalagang bagay. Huwag mong gawing detective ang sarili mo sa relasyon na wala pa. Kasi kung umpisa pa lang, pagod ka na sa pag-iisip, paano pa kapag nandyan na talaga? Ngayon, pag-usapan natin yung presence mo sa harap niya. May mga tao na kapag may gusto sila, biglang nagiging too much information. Lahat ikukwento, lahat ipapakita. Parang gusto agad ibuhos ang buong personality nila para lang mapansin. Pero ang hindi nila alam, mas nagiging interesting ang isang tao kapag may natitira pa. Kapag hindi lahat binibigay agad, hindi mo kailangang ipakita lahat ng kakayahan mo sa unang usapan. Hindi mo kailangang ipakita lahat ng jokes mo, lahat ng kwento mo, lahat ng experiences mo. Kasi ang connection, hindi yan isang biglaang explosion. Parang apoy yan na dahan-dahang pinapakain. Hindi agad malaki pero tumatagal. At kung gusto mong may matira sa kanya na curiosity sa'yo, huwag mong ubusin ang sarili mo sa unang exposure pa lang. Hayaan mong may konting tanong sa isip niya. Hayaan mong may konting, interesting siya, na hindi agad nasasagot. Kasi dun siya babalik. Ngayon, isa pang mahalagang bahagi nito, yung emosyon mo sa sarili mo. Minsan ang pagiging obvious hindi dahil sa ginagawa mo sa kanya, kundi dahil sa nararamdaman mo sa sarili mo. Kapag mababa ang confidence, kahit simpleng tingin lang niya, napapalaki mo na agad sa isip mo. Kapag nag-reply siya, parang celebration na. Kapag hindi, parang may mali agad. At dun ka nagiging reactive.
Pero kung stable ka sa sarili mo, hindi ka agad natitinag. Hindi ka agad naaapektuhan ng bawat galaw. Kasi alam mo, hindi siya ang buong mundo mo. At yung ganitong mindset, sobrang lakas ng epekto sa kung paano kanya nakikita. Kasi ang taong calm, hindi desperado. Ang taong hindi nagmamadali, mas may dating. Ang taong hindi madaling mabasa, mas may mystery. At sa attraction, ang mystery hindi ibig sabihin ng pagiging fake. Ibig sabihin lang, hindi lahat nakalantad agad. Hindi ka kailangang maging ibang tao. Kailangan mo lang maging mas aware sa kung paano mo hinahandle ang sarili mo sa bawat interaction. Kasi sa dulo, ang tanong hindi lang kung gusto mo siya. Ang mas mahalagang tanong, kaya mo bang manatiling ikaw kahit may nararamdaman ka? Kasi doon umiikot ang tunay na kontrol. Hindi sa pagtanggi sa feelings, kundi sa paghawak nito nang hindi ka nawawala sa sarili mo. At habang mas natututo kang gawin yon, mas nagiging natural na hindi ka obvious. Kahit gustong gusto mo pa siya. Ngayon, dahan-dahan nating dadalhin ito sa mas malalim na bahagi. Yung mga small behaviors na madalas hindi napapansin ng tao, pero sila mismo ang nagde-determine kung magiging interesting ka ba o magiging predictable lang. May mga maliliit na kilos na hindi mo napapansin sa sarili mo, pero dun madalas nakikita ng ibang tao kung gaano ka ka-composed o kung gaano ka ka-easy maapektuhan. At minsan, hindi mo rin alam, ikaw mismo yung nagbibigay ng signal na masyado kang invested kahit wala ka pang gustong aminin. Halimbawa, yung paraan mo ng pag-handle ng silence. Kapag biglang hindi siya nagparamdam, anong ginagawa mo? Kasi yung iba, imbes na manatiling kalmado, biglang nagiging busy sa pag-check, pag-refresh, paghintay, pag-asa na baka mag-message. Parang nakaabang lagi ang utak, kahit sinasabi ng sarili na okay lang ako. Pero sa totoo lang, doon lumalabas yung pinaka-obvious na energy. Hindi sa sinasabi mo, kundi sa kung paano ka nagre-react sa kawalan niya. Yung taong marunong magdala ng sarili, hindi niya pinupuno agad yung silence ng overthinking. Alam niyang may sariling mundo ang bawat isa. Alam niyang ang katahimikan, hindi palaging rejection, minsan simpleng buhay lang talaga ng tao. At kapag ganun ka mag-isip, doon ka nagiging mas grounded. Hindi ka mabilis maapektuhan. Hindi ka mabilis mawalan ng focus sa sarili mong ginagawa. Isa pa, yung consistency mo sa sarili mo. Kasi may mga tao na kapag may gusto, nagiging inconsistent sila sa sarili nilang identity. Yung tipong dati kalmado, biglang hyper. Dati chill, biglang overly sweet. Dati independent, biglang parang dependent sa attention ng isa. At kahit hindi niya sabihin, napapansin yon. Kasi ang consistency sa tao, nagbibigay ng sense of stability. Kapag stable ka, mas nakaka-attract yun kaysa sa taong pabago-bago depende sa emosyon. Hindi mo kailangang baguhin kung sino ka para lang magustuhan ka. Kasi yung totoong connection, hindi nakukuha sa performance. Nakukuha yan sa pagiging totoo, pero controlled. May control sa emotions, may awareness sa sarili, may respeto sa space ng iba at sa sarili mo rin. At isa pa na madalas, hindi napapansin ng marami, yung paraan mo ng pagbibigay ng attention. Kasi may mga tao na kapag may gusto, sobra agad ang attention. Laging nakatingin, laging nakikinig na parang walang ibang nangyayari sa paligid. Parang nakafocus lang sa isang tao. Pero ang mas attractive na energy, hindi yung wala kang pakialam, kundi yung kaya mong magbigay ng attention nang hindi nawawala ang sarili mo. Nakikinig ka pero hindi ka nawawala. Interested ka pero hindi ka nauubos. Present ka pero hindi ka dependent. At doon ka nagiging interesting. Kasi ang tao, natural na naa-attract sa mga taong hindi nila fully mabasa agad, pero hindi rin sila cold, yung may balance, yung may warmth, pero may space. At kung iisipin mo, hindi naman talaga tungkol sa pagpapanggap ito. Hindi ito tungkol sa pagiging hard to get para lang sa laro. Ang punto dito ay self-control. Kasi kapag kontrolado mo ang sarili mo, hindi ka madaling madala ng emosyon. Hindi ka madaling maghabol. Hindi ka madaling mawalan ng dignity kahit may nararamdaman ka. At dito pumapasok yung pinaka-importante sa lahat. Yung awareness na kahit may gusto ka sa isang tao, hindi ibig sabihin nun na kailangan mong ibigay lahat ng attention, oras, at emosyon mo agad. Pwede kang may gusto, pero may sarili ka pa ring mundo. Pwede kang ma-curious, pero hindi ka nawawala sa sarili mo. At kapag ganun ka, hindi ka nagmumukhang obvious. Hindi ka nagmumukhang desperado. Hindi ka nagmumukhang kailangan ng validation. Nagiging simple ka lang, pero may dating.
Ngayon kung mapapansin mo, yung mga taong hindi madaling basahin, sila yung mas tumatagal sa isip ng iba. Hindi dahil naglalaro sila, kundi dahil hindi nila binubuhos agad lahat. May natitira. May tanong. May konting misteryo na natural lang. At ang misteryo na yon, hindi mo kailangang i-create sa fake na paraan. Nangyayari yon kapag alam mo ang sarili mo, kapag hindi ka nagmamadali, kapag hindi ka nagdedesperadong mag-impress. Sa huli, hindi mo naman talaga kontrolado kung gusto kanya pabalik. Pero kontrolado mo kung paano mo dadalhin ang sarili mo sa proseso ng pag-feel mo ng attraction. At yun ang mas mahalaga. Kasi kahit anong mangyari, dapat hindi mo sinasakripisyo yung dignidad mo para lang sa attention. Hindi mo rin kailangang i-overextend ang sarili mo para lang mapansin. Mas okay yung ikaw calm, ikaw aware, ikaw may sariling buhay. Kasi yung tamang tao, mapapansin ka kahit hindi ka nag-e-effort maging obvious. At kung hindi ka mapansin, hindi rin ibig sabihin nun kulang ka. Ibig sabihin lang, hindi mo kailangan pilitin ang isang bagay na hindi pa natural. Kaya kung nandito ka ngayon at may tao kang gusto, tandaan mo ito ng mahinahon lang. Hindi mo kailangan magmadali. Hindi mo kailangan ipakita lahat. Hindi mo kailangan i-prove agad ang nararamdaman mo. Minsan, ang pinakamalakas na dating ng isang tao ay yung hindi niya kailangang ipilit na magustuhan siya. At kung may matutunan ka man dito, sana ito yon. Mas nagiging powerful ka hindi kapag sobra kang nagpapakita ng interest, kundi kapag alam mong kaya mong manatiling ikaw kahit may nararamdaman ka. Kung nakarelate ka sa video na ito, pwede mong i-share sa comments yung experience mo, yung moments na naranasan mo rin yung sobrang obvious ka, or yung natutunan mong mag-handle ng emotions mo. At kung gusto mo pa ng mga ganitong usapan, real talk lang, walang arte, pero may laman, pwede mong i-like ang video na ito at mag-subscribe para mas marami pa tayong pag-usapan. Kasi sa totoo lang, habang tumatanda tayo, hindi na tungkol sa kung sino ang mabilis magustuhan. Ang mas mahalaga, kung paano natin pinapangalagaan yung sarili natin habang nagmamahal tayo nang hindi nawawala sa atin yung respeto at kapayapaan. Dahan-dahan lang. Hindi kailangang obvious, hindi kailangang madali. Ang mahalaga, totoo ka sa sarili mo habang marunong kang magtimpi. Quick lang. Bago makalimutan, i-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.